Radyo Ultra, balita sa takna. Aprobado! Gi-aprobahan na sa Department of Budget and Management kung DBM ang pagpagawas sa halos 30 billion pesos para sa pension sa mga retiradong military o uniform personnel sa gobyerno para sa unang quarters sa 2025. Base pa ni Budget Secretary Amina Pangandaman, dakong tabang kini para sa daghang military o uniform personnel retirees o ilang pamilya nga misalig sa pension para silang adlaw-adlaw nga panginhanglan, lakip na niini ang pangpalit sa tambal o pagkaon. Ang 30 billion pesos kapin nga pondo nakasulod matod pa kini sa Republic Act No. 12116 o ang Fiscal Year 2025 General Appropriations Act. Nagbalita gikan sa Radyo Ultra News Center, kini si Ultra Mirjula daw ang inyong kaalam, among dugangan, ang tingog sa kabag-uhan, Radyo Ultra. Hikalimti ayaw. Diha sa kalisdanan, dili lang paninguha maoy dugangan. Ang pag-ampo pod, kinahanglan pod dugangan. Osbon ko, diha sa kalisdanan, dili lang paninguha maoy dugangan. Ang pag-ampo pod, kinahanglan pod dugangan. We give thanks to the Lord. Hikalimti ayaw. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras uman sa magamay tinguha ni Mr. Earl Navarro de dapita sa Balitbog, Bukidnon, alas 3:07. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas, ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas, mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya si Ultra Frank Mendez. Salamat mga higala mayng hapon. Grabe kainit ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro nining orasa. Mura og mulakaw kag mga 30 minutes basig mauga ka ba murag kupras nga angin na nga ipatimbang. Grabe kainit, no? Busa ka mo diha sa daplin ay mo kumpiyansa. Inaro nga oras sa init kaayong panahon, magpasilong mo, relax usa mo, no? Ayaw sa mo og adto sa inyong umahan kay grabe kainit. Bisan siguro og magpayong mo nining panahon na. Madudtan gyapon mo sa kainit sa atong panahon. So may hapon para sa tanan o niata karon sa ikatulong episode sa Tibok Semana sa pagpadagan sa atong programa nga Nuda Veritas. Ang atong programa mudawat sa mga pangutana gikan sa atong mga suki sama kaninyo, no? O kining di garikol ko kay dunay nag-text na ko kaganina nga mangutana siya kuno. Nagapaabot ko sa iyang pangutana, wa pa man niabot. O gibakla ito, unya init pag yun ang palibot, di pa ito moabot, hanto nini mga panuna. So, mga nauta nga nakaride na to, no?
Kining atong programa mudawat sa mga pangutana gikan sa atong mga suki sama kaninyo. Kasugdo na mo'y mga pautana nga may kalabutan na amoy kalibo gamay na ay mga butangan ninyo nga kasabtan ilabi na ang may tungod sa balaod. Kami dire gapaning kamot. Wa man mi magpasalig nga 150% amo na nga matubag ang inyong tanang mga pautana. Kami gapaning kamot nga among matubag. No? Araw nga matagbaw ang atong mga suki nga mga tigpaminaw nga dili sila mahimong ignorante sa mga nagkalalaing balaod sa atong kakiliran. Grabe part, daghang kayo mga balaod karon nga butang nga wa nato mahibaw wa nato masayre. Mo nang tinuod. O okay, na may balaod nga may lang sa pag-approve nga ingon nila na aprobahan na. Pero ang implementing rules and guidelines dili nato magakabasa. So therefore, kung kadto lang title sa balaod ang ato mga kaibawan, inosente gyud ta labaw sa tanan. So atong i-suggest di kanila, this is a form of legal requirement sa mga balaod. Ang tanang mga balaod mahimo lang valid efekto sa iyahang pag-approve kung mapublikar na kini sa mga national paper of general circulation. Human sa 15 días nga mapublikar ang maong balaod nun or balaod, aya pa kini mahimong efektibo or valid, enforceable among balaod. Gani, kanang validity sa balaod nga giaprobahan sa Kongreso nga atong magkakadunggan, di pa gina siya automatic nga valid nga balaod. Nga naman, kay requisitos man sabni nga kinahanglan preparahon pa period of 3 to 6 months kung mahimo na ang IRR kung implementing rules and regulation. Dito gipasabot og maayo ang kada provision sa naaprubahan nga balaod sa Kongreso para nga masabtan og maayo ug mao kanay ipasunod na kadaghan sa mga balaod atong kakadunggan pero ang implementing rules and guidelines wala na nato mabasa. And therefore, di ta makaasa nga nahibaw ta na sayod tatanan. Okay? Now, under sa ubos atong balaod, bisan og wa ka mahibaw nga naay balaod, ang presumption nahibaw ka. Muna ang pait nga palandungon. Kay naatay balaod karon or naay principles atong balaod nag-ingon nga kanang gitawag ignorance of the law excuses no one. Naay Latin maxim ni ana nga ignorantia lehis excusat no one. So mao kana ag atong ipahibaw di kaninyo nga kami namasin nga basig doon nami gamay nga mapuphong balaod, amo i-share diha kaninyo. Okay? Dala sige, salamat kaayo. Gihuha ko, gumikan sa ambot kay nakakaon ra ba kog litson gamay. Gamay rin noon kay birthday sa akong higala, si Alan Mediante. Imbitar man ko nila. Dire Frank kay gamay ka magkinaon ari dire aron dili maabhak ang akong preparasyon. So dito ko ang tinuod ni abhak na pag-abot nako. Gikan ni John Macas unang pautana atong atangan og pagtagad dinhi sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon kini sa Facebook. Dirita sa katong gusto nga magpadala og pangutana pinagi sa cellphone, no? Ni atanga available ang linya 0917-704-3210. Okay? Ako sublion para nga ma-jot down ninyo. Ang akong i-suggest mao nga listag yun ninyo aron nga dili mo mawala sa mapa. 0917-704-3210. Okay ba? Okay, nala. Throwback ni John Macas, Noda Veritas. Gwapo ayo imong design sa imong live. Ha? Karon pa ka nakamatikod? Gwapo man ni daan. Akin na marka nga Noda Veritas. Naatuod Mar, no? Kinsa kabutang-butang na ikaw? Mo ba?
gayon ko no, gwapo. Bugal-bugal man igabutang diri nga ano, bugal-bugal si John. Ingon niya, gwapo ayo imong design sa imong life. Okay. Doon ako'y question, Sir Frank, pwede ba magdoble imong benepisyo sa gobyerno? Kay ako is contributor man. So na ako'y pension pohon. If mag senior citizen ko, nganong di man pwede naapod ko'y pension sa senior. Gwapo ni nga pangutana. It is a matter of law. Oo. Ang is usara gid na. Di na mahimong maduha. Ang imo pangutana mao kun mo senior citizen ka tungod kay dunay balaod nga para sa mga pensyon sa senior citizen. Kung ako, no, sa akong pagsabot, senior citizen per se, you are entitled to senior pension nga ihatag. Kay lahi man ang qualification ni ini. Oo, dili mga tanan na tao makaabot sa senior. And therefore, ang kangatagaan og pension. Apan kini, gipaagi man sa balaod. Giklaro diya sa balaod ug kinsay makadawat sa pensyon sa social pension. Mao ni ang nakaparat. Dapat patas kita tanan. Og dinhi gahinan nato ni pundo og undangon na ang pagpangawat sa pundo sa gobyerno tali sa ato ang mga korap nga mga government official aron nga ang pundo para sa mga korap nga mga government official atong tapukon, atong tibukon, atong igahen intended kini sa social pension sa ato mga senior regardless whether or not nakadawat ba sila pension sa SSS or wala. Dapat ilan ning tanawon. Dili lugar mag-ingon nga ay wala may budget. Unsay walay budget? Pero gakawaton lamang. Mao ni ang ato ang gitubang nga krisis sa nasod sa Pilipinas. Hanining mga panahon na. Ilabi na kay sama sa illegal drugs, nagsamot ang korupsyon din sa atong gobyerno sa Pilipinas. I hope nga dunay timely intervention nga himuon. Not only the intervention of Congress to immediately pass a law to correct on this, but also the intervention from the Executive Department in Malacanang headed by BBM. Kay kon mapasagdan kini, no, nga magpabilin gyapon nga prevalent ang corruption sa atong gobyerno, wag ite nada. Hugaw pay paburot na to. Muna ako o yun kay ko nananggi ngun nila nga firing squad nga balaod nun. O yun kay ko ni ana. Nga dunay balaod nga ipalabang sa Kongreso nga i-firing squad ang mga korap nga mga government official. Matingala lang ta ngano nga dili sila mosugot. Ngano di ay kawatan di mo? Kamo ba ang di ay mao ang gituang korap nga mga government officials nga mahadlok man mos pagpalabang sa mong balaod? May siguro tubagon na ninyo. I-firing squad. Total, ugwa ka magbuhat og dautan. Di ka man ma-firing squad. Ako gani, gusto gani ko. Basta gani nga korap nga government official. Musaksi ko sa first nga pagpusilon. First nga pagapatyon, pinagi sa firing squad. Gusto ko mo tanaw. Okay, gusto na ko nga sa akong na magbayad sila sa ilang gibuhat nga dautan sa atong gobyerno o sa katawhan sa nasud sa Pilipinas. Mao na. So kini mong pangutana, if ang mag-senior citizen ko nganong di man pwede naapod ko'y pensyon sa senior tungod kay mao ni balaod. Oo, nga naay qualification ay ka pa makadawat bisan og senior ka sa mao nga pensyon. So unsa may buhaton? Pagpalabang silang balaod, wala o na. Di ba? Pag wala na, everybody happy. Mayingon sila way kwarta, di man ta makadawat nga way kwarta. Gapasad ang kwarta sa atong gobyerno. Tanawa lang kanang gitawag nila unprogrammed funds, makalilisang. Alright, Suroy ni Libs, salamat kayo ni John Makas.
Nuda Veritas, Sir Frank, ingon pa ni Soroy ni Libs. Doon na may silingan. Uy, silingan na sab, no? 22 years old. O gusto nga iyahang apelido ba? Kay apelido niya. Iyang apelido kay, saan eh? O gusto niya iyang apelido kay isunod siyang papa. Kay sa birth certificate iyang mang mama gigamit ng apelido. Dili kasal iyang ginikanan. Apan nagbulag sila. Sa to pa puyo-puyo. Nya nagbulag rapod. Unsay paagi aron pag-change surname gamit apelido sa iyang papa. Mone, majority age na ba ang imo 22 years old? Oo. Well, just to comply, no? Even though mahimong matawag na surplusage, sobra na lugar nga naa naman na, no? Abot na to ipasabot nga majority age ka naman, di man gani angay nga maga-formal ka pa og hangyo o nga mag-execute ka og affidavit to use the family name of your illegitimate father. O, di na kinahanglan kay majority age ka man. Pwede ka man gani magatubang lang dito nga, pa, ikaw magya kung papa, tanawa gani ko, paluwe, liwat man kunin mo, nanalugan, no? Konbinsihon ni mo, pa, sugot ka ba? Kay ikaw magya akong papa, ikaw may namatan ako kahayag, nga ang akong apelido, usabon, o niya apelido na ni mo. Kadyot lang. Unsa nga nito, kasado ba mo? Dili, no? Gabulag nga birth certificate sa imam magigamit apelido. Dili kasal. O, dili kasal. So, sa balaod na to sa pagkakaroon sa Family Code of the Philippines, nga mo ito ipasunod karon. Ang mga bata nga na tao out of wedlock. Amo nang definition sa illegitimate child ubos sa atong family code, a child born out of wedlock. Magsunod siya sa apelyido sa inahan. Okay. Apan dunay dako nga posibilidad nga ang inahan makapausab sa apelyido sa iyang anak nga dili magsunod sa apelyido niya kundi ngadto sa iyang amahan nga ni kagyo din niya makita. Ana makita siguro hibawan niya na mag-text mga ni panalagsa. So how are you going to resolve that particular problem so that the illegitimate child can follow and inherit the family name of his illegitimate father? Ang buhaton mao nga ang inahan mag-execute og affidavit to use the family name of the father. Oo. Mahimo nga ipadangat ka na, of course, with the covering letter nga mag-istorya sa sa tuyo. Pwede abogado mag-prepare sa affidavit. Ipadala na nimo dito sa amahan, o niya ang amahan pod kay dili man para kaniya palangga iyang anak, nag-reply nga okay. So, does that enough already for the child to follow the family name of his illegitimate father? Is it enough already? The answer is no. Ang amahan should go to the office of the local civil registrar. Unya dayon, iyang i-explain dito, amahan ko, niyang affidavit attached, naghangyo, wako'y problema, approve ko nini. So, ang may tabo na ang birth certificate sa iyang anak, nga primero nagsunod sa apelyido sa ihang uyab. No, kaya di man kasal. Ang may tabo na kwaon tong birth certificate, unya, pakita niya, unya, dahil naigamay nga notation dito, og dili tapulan, ang clerk niya na. Kung dili, to shortcut, mag-acknowledge lang siya
pirmahan niya dito sa likod sa birth certificate ang annotation nga iyang gi-recognize o pwede na siya makadala sa apelyido sa amahan. Pirma dayon. And that's all. Wala na. Wala na daghang seremonyas. Wala na daghang seremonyas. So dali ra kayo, no? Oo, pero problema o magbalibad. Di matsap siguro magpataka nginahan sa paghangyo kung panalitan magbalibad ang amahan. Kay basin og dunay mga prior text messages ba nga love kadumdum ka. Kinsa man si kuan ba ni? Oo. Unsa man lang kung sa dugay na to makita ba? Oo. Sa asa man ka karon? Niya man ko sa lapasan. Kitaan ka may nako tumiagi daa ka sa kuan mall ga suroy-suroy. Wa man ko magsilos pero nakita ta ka nga naay mong gi agak-agak nga chicks na nalugar, no? Pero lain akong tuyo. Unsa may mo tuyo? Mani ay problema. So, solbad among problema. Di ba? Kinsay ga pangutanan nini si Suroy ni Libs. O Suroy ni Libs. Sige, igna ka ng imuhang silingan. 22 years old. Majority age na ni siya. Gikan ni laagan nga uncle Nuda Veritas, please educate me Sir Frank. Viral karon ang fill in the blank skandal ni BBM. Gusto lang nako mabaw-an if unsay ato bangong kaso nila nga ni perma if ever confirm ni nga kawat. Para kanako mao ne, no? Ako lang ni panglantaw. Si BBM in this particular instance is innocent. He is ignorant because the presumption upon his receipt of the proposed budget is already approved by both houses. So that becomes official. Pagdawat sa kopya ni BBM, ang iyang presumption mao nga okay, gikan na ni sa house, wala na ni problema. And he is at the same time ignorant nga prior to this, ang nilugwa sa BICAM, fill in the blanks. Way hanaw si BBM nini, kaya nadawat niya, fill in the blanks naman. Diha naman siya nakaibaog nga na ay mga kyaw-kyaw na diha mismo sa kadaplinan, nga di ay kadto fill in the blanks sa paglugwa gikan mismo sa BICAM. Ang sulti nako kagani nagbuntag sa atong nga programa mao nga dili pwede amo lang niya dili pwede nga ang Congress makabut-buot sa pagbutang-butang og figure unsa diha because they are not i-BICAM. Ikaduha, ang nilugwa sa BICAM fill in the blanks. Nga sa ato pa, same copy should be received by the Senate and the House. Kay kung dunay ilahang pagkubi-kubi sa approve gikan mismo sa BICAM, sama ra nga mura pud sila og BICAM. Nga dili man day tinuod sila BICAM. Sabtan ninyo. So naay problema diha. Si BBM wa mahibaw. Kay wa man siya mag-apil na session diha sa BICAM o dihang dapita sa Senate o sa House of Representatives. Diha naman siya nahibaw nga na-publicize among skandal. Diha na siya nahibaw. So, administratively, doon ay matawag nato nga questionable nga act gagihimo sa Congress. Kay gamata og morning si BBM kay iyang assumption mao nga okay na ni gikan na guni sa duha ka balay-balauranan gipirmahan na nila. Pero di ay diferensya kadidto sa gi-approve sa balay-balauranan sa Senado o sa House of Representatives gipangpilapan nila. Unya dili man na mo hitsura sa reported
an approved nga budget sa BICAM. Kaya dito sa BICAM, fill in the blanks man. Kung usabon ka na nila, diya sa plenary nila nga session, it is as if they are performing their function. They are performing their duty. They are exercising their authority in excess of what is being delegated to them. Ingon na ang kakitabo. So mahimo kung doon ay argibyado, mapamatud-an gyud nga mauna ang kakitabo na madako ang isyo. Di sa nato mapasingil na sa BBM nga impeachable offense na dayo na, nga naman. Inosente man siya, yun siyang sa may hanaw na ko nga pag-abot na dire, baga makay na nga mga papilis. Siya hanaw na ko nga gipilapan to ninyo or wala ba? Di ba? Pero nasilipan nga dito sa BICAM report na I fill in the blanks. No? Fill in kanang blanco o niya gi-fill upan lang kay ingon nila nga di man kuno to final. Mo nang alibay nila, no? Dili kuno to final o kining naaprubahan sa plenaryo mao'y final. Mahimo ba din na? Lugar, mura pod sila og BICAM. Na ato na lang sunugo ng opisina sa BICAM kay wa may pulos. Kay gausabon man nila ang official act done by BICAM. Di ba? Sige. Atong contact number 0917-704-3210. Yun lang ha. Ipadala na inyo nga. Kasipunon ko da. Yun lang. Delikado ni sipon pasin o mapingon na ni sa pagaw. Pusa bangil kita diri sa ato ang tubig. Alright, kadyo lang ha. Gikan ni September Virgo. May hapon nila sa atong mga suki. Sila ni Ma'am Faye Galupe, sila Ma'am Faye Mundia. Sigurado ko nagtuya-tuya siya diha sa iyang duyanan. O si Ma'am Elizabeth Baselgo de dapita sa Lumbia. Si Ma'am Faye Galupe de dapita sa Lower Balulan. O si Kuan Pod kining Faye Galupe dihang dapita sa Pualas, Baungon, Bukidnon. Alright. September Virgo. Unsay pwede ikaso, Sir Frank, para adtong napamatud-an nga mga ghost employee sa gobyerno? Pwede nga falsification of public document. Pwede. Usually, ang makasala nini katong approving officer. Kay iya mang gipirmahan nga ghost man di ay. Walay lain na itong matumbok ang approving officer nini. So ghost di ay kini siyang employee. Dili lugar na to makita mo na nga murag kalag nga employee. Ghost employee. Siya mo'y manubag. Falsification of public document. Siya magatubang. Kana, kung doon ay argibyado na og gahilom lang. O niya, katong nakamatikod, maingon dayon, gaghost-ghost ka ha? Ay, pare, sabat ya, pare, sus, 5 ragon na kabok. Ha, 5 din na? Grabe ni mo pare ba, lakansing gomerno na. Pare, magsaba magyud ko, kung dili ni mo dawaton kining laing ghost employee nga ako ang parente. Duha na dayon sila. Di ba? Mao na sila. Patubangon tagsumbong. Okay. Ipasaksi na to, himo na tong witness kadto nga ikaduha. Gikan ni Melbourne Arturo Dumagpi. Kadto ha. Sa man ni Gikan ni Melbourne Arturo Dumagpi. Sir Frank Noda Beritas, unsay requirements or proseso para mag-file ka og kaso sa local government officials
mangayo kog steps asa ko mouna. Kung local government officials panalitan ha, mga elected government official, you have the office of the DILG. Okay? Kung panalitan dili ni sila mga elected government official, pwede sa opisina sa mayor, then after that, pwede dadon nimo sa Civil Service Commission. Mao na sila ang sistema. Dili ni madalag text formal ninyo nga complaint. Aron pod formal ang investigation batok sa inyong gireklamuhan. Okay? So sa mga elected government officials, panilitan mayor. Kay napasagdan niya ang syudad, kaya maho gumikan sa basura nga dili makolekta. Hantod nga ang mga ero nahimo ng sadan. Kaya ngano kunong gibuskag sa ang basura sa ero. Nganong atong i-apel man ng ero? Unsa man tay sala na ng atong ero? Ang sadan nini ang kolektor sa garbage nga binayran gikan sa atong pondo sa syudad sa Cagayan de Oro, more than 30 million pesos matag buwan. O niya halos tanan nila mga sakyanan gasakit. Mao na nga pasmo ang pagpangulikta sa basura palibot dinhi sa ato sa dakbayan. Normal kay basura man dili man kwarta nga atong tapukan ug atong ilugan. Baho man ni siya, so gaalma ang tao. Gareklamo wala og tuo. Fatal kini nga isyu sa atong mayor dinhi sa ato sa dakbayan kay dili kini mantenel nga isyu. Daghan na kayo mga local government officials ang napilde panahon sa eleksyon ang isyu basura lamang. Angin ninyong timan, ana. Okay. Sige, salamat. Mangayo kog steps asa ko muna. Muna siya. Pero once ka nga magreklamo, hugot bakos ha, dili kay pag-abot sa tunga siya nga, kapuyan mo ko, sir. Huwag mong kukipliti pingon din na lugar, no? Surrender ka. Ayaw ka pag lamo-lamo pag-file o reklamo kung mao ka na ang imuhang huna-huna nga pag-abot sa tunga-tunga, surrender ka na dayon diretso. Okay. Gikan ni Rodney Rock'n'Rolla. Nora Beritas, good afternoon, Sir Frank. Manatawag ba na insubordination sa trabaho ang dili pagdawat sa ubang task nga gihatag sa imuhang supervisor? Depende, no? Kay kung sigihon unya wala sa imong job description, no? Wala sa job description nimo, mga clarification sa imuhang supervisor. Sir. Saman. Kung mo, sir ba? Kini akong trabaho bitaw, sir. Mura magwa ni sa akong job description. Haon sa ba di mong job description? Ako'y tigbanwas ng mga ihi, mga tais baboy sa tangkal. Nya karon, giapil na ako na po'y mamahog manok. Murag magduhan na ni kasimana, sir. Wa man ni sa akong job description. Nya, murag involuntary gasupa ka lugar, no? Mag-clarify ka sa ugmayo. Aron nga ang imong supervisor ma-enlighten nga unsa ba yang gibuhat sayo bato na ginobra. Okay, basin og temporaryo rasab. Wa ka lang siguro pahibaw temporaryo permanent. Oo. Aron nga maapil na sa imong job description. Nagtrabaho man, tanaw nimo og kaya, buhata. Pero kung panalitan dili nimo kaya, ayog buhata. Kay abi nimo, sir, akong trabaho mao ni. Nya ang itaga na pud kog laing trabaho. Na unsa may laing trabaho na pod? Ipadto ko sa ilang balay, sir, kay palampasok ko sa ilang balay kay kanang dagang kuno abog-abog. Oo. Kasara magka, dili, sir, magduha ka simanan na ni. So, angal ka lugar, pasabto nimo ang imuhang supervisor. Okay? Dili, dali.
Kay trabaho biya na. Okay, sige. Good afternoon, sir. Frank Mautana. Matawag ba na nga insubordination? Insubordination. Dili man. Kay primero, gareklamo ka, human gi-perform na imong trabaho. Nga, tanaw ni mo nagsobra naman ni. So, ga-clarify ka. Kanang insubordination yun, usa ni sa mga matawag na to o sala sa ato ang mga empleyado sa management. Insubordination. Tanaw na ko, di man ni sala. Gawas og pagsangon ni mo diha, maingon din ka, murag dako pag imong tingog, gasukol ka sa imong supervisor. That is, I think, and it must be perhaps classified as insubordination. Nga, suki gyud kontra sa imong buot, nganong sugoon ka pagpadala og love letter ngadto mismo sa babae nga imo pong gikaibgan. Ay, di ba? Magsilos ka man, nganong ako may kuwan? Unsa man ko? Nanalugar. Supak ka lugar. No, kana pwede matawag na tong insubordination. Okay, I'll tell you, ang insubordination ubos sa atong Labor Code of the Philippines, usa sa mga grounds nga ikaw pwedeng matangtang sa imong trabaho. Ha? Sige. Ma'am Elizabeth Basilgo, nagpaibaw nga watch siya, nagtanaw siya din sa ato ang Noda Veritas program. Thank you. All right, sige. Any more clarification kay mintras tanto nga okay pa ang atong linya. All right. Good PM, Noda Veritas, kini sa 0917-704-3210. Kadyot lang ha. Noda Veritas, Good PM Manager Frank, doon na ba balaod nag-approve aron doon na mga party list sa Congress? Nakatabang ba ang mga party list sa atong nasod? Thanks, Richard West. Alright, kadyot lang ha, ato na klarohon. Ang party list, gitugutan. Gitugutan ka na sila nga ubos sa atong konstitusyon nga mo'y mag-representar sa marginalized sector sa atong katilingban diha mismo sa Kongreso. Na-enumerate ang pipila ka sektor diha sa atong Constitution 1987 nga pwede sila makarepresentar sa Kongreso as a party list. And then, somebody came in, brought the issue to the Supreme Court nga it should not only be limited to what is being mentioned and defined under the Constitution, 1987 Constitution. Ilang gitik up ni ditong dapita sa Supreme Court. Pag-take up dito sa Supreme Court, ang Supreme Court nakaamgo nga tuod no, dili lang nato ilimit nining mga sektor nga gibensyon sa atong Constitution, atong palapdan, gidugangan. Mao na nga bisag unsa na lang nga mga party list ang naunaan sa mga tao. Sumagod. And that answers the question. Ang ga-expand niya na maong Supreme Court. Tungod kay nakita sa Supreme Court nga diha sa atong batakang balaod, naaman pero may pagkakuwang. Kay kung mag-istorya ta og marginalized sector, grabe kadagan sa sektor. So gidugangan. Okay? Grabe more than 165 ang mga party list karon nga narehistro sa Commission on Election. Tanawa, bisag unsa lay kununaan. GMA, na ay Manny Pacquiao, na ay Batang Pier, sa panang akong mga bilyako, senior citizens, Kawal, na ay
bayan muna, ayaw na ng bayan muna, kaya kanang mga botantes bayan muna, pwede man makaadto dito sa lain nga grupo. O kay ang perception good sa bayan muna, mo ni mga tawana nga nakigsukol sa atong gobyerno na unsa bang gabaa nga mahimo silang representante sa maong sektor, sulduan sila sa buhi sa katawhan kay naa lugar sa gobyerno isip usa ka representante sa mga sektor unya musukol pagid sa gobyerno. Muna nga limtin na ninyo. Pwede ba ang inyong mga parokyano, mga butante magbutar sa lain? Magbutar sa lain. Kining uban. Napay uban diha nga di na to masabot. Pero gitugutan sa Commission on Election kay ang perception sa Commission on Election pwede ni maka-voice out, maka-representar sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga sentimento. Muna nga gadaghan ang atong party list. Okay. During the first 3 years after the 1987 Constitution, so automatically naanatay Congress. During those time, ang atong presidente sa nasod, si Madam Corazon Aquino, under the Constitution allows only the appointment of the party list representatives nga dili sila pwede i-elect. Munang naagi provides atong Constitution. So, during the first 3 years in the implementation of the 1987 Constitution, there is no more need to elect a representative coming from the particular sector. Oo. Kundili i-appoint. Nakadumdumo ni Art Burhal katong disabled nga writer. Nahimo siyang representante part not by election but by appointment sa Malacañang nato mga panahon na. And that was the best example that during the first 3 years in the implementation, it is in a form of appointment nga marepresentahan ang pipila ka sektor. Thereafter, mao dayo nga daghan ng kapetisyon. Kaming mga mangingi po og lubi, apil kaming mga mga mag-uma, apil po mi na accredit. Kay kung istrikto pa kita, limitado gyud ang sektor nga makatampo, dili unta ingon na ka maisip nga usa ka dupa ang gitas-on sa mao nga sa baluta karong maabot nga eleksyon. Nitaas og samot tungod kay nakakuha pa og TRO. I think napulo man siguro tanan nga nakakuha og TRO. So additional space nga nakadugang diha mismo sa baluta for midterm election. So nitaas og samot. Di ba? So ingon na lang ang sitwasyon kadjud lang kitsa ganitong nangutana ha. Ako lang song Nuda Veritas good PM Manager Frank duna by balaod nga nag-approve aron duna mga party list sa Congress. Ay natubag ko na niya. Nakatabang ba ang mga party list sa atong nasod? Thanks Richard West. Akong tan-aw na uban nakatabang. Napoy uban nga nakayabag. Pareha panalitan ni Franz Castro. Party list kuno ni sila. Sana? Teachers. Teachers. Sana ilaha nga party list. Ang atong presumption na nga sila mooy protector sa atong mga magtutudlo. Ilabi na kunisgutan na to ang ilang tagsa-tagsa ka mga kagawasan, kaangayan, welfare sa ato ang mga magtutudlo. Ay lain naman ninuon ng ilang agenda. Unyawa sila magununa nga kanang ilang kwartang gilamoy, kwarta kana sa buhi sa katawan sa nasod sa Pilipinas. Unsay mga pribilehiyong gihatag sa regular member sa Congress sa House of Representatives, mao po ilang kadawaton.
Ang uban gahatag og support diha mismo sa bukid. Kay aron mo sukol batok sa gobyerno. Kung magkalisod engkwentrohon nilang sundalo. Di ba? Na buhis sa katawan ang gigamit para mag-operate diha mismo sa kabukiran ng atong mga kasundaluhan. The same buhis sa katawan nga gihatag nato sa AK Party List aron makipinusilay pod sa mga kasundaluhan diha mismo sa kabukiran. Di ba na bakikaw tanahon? Kana party list. Kung ako'y pagbuton part, kung ako lang, ampo labo nga dili ko mahimong Donald Trump, si Bako, no? Tangtangon ko ng party list. Gusik-usik lang as kwarta. Kanya dili sila, ang ilahang tumong og tuyo is not to unite. Is not to help and cooperate on how to institute reforms for the benefit of everyone. Ang ilaha pagyabag-yabag niya. Nya kinsa may ganahan na. Di ba? May karon kay nagkakamino sila. Nagkakamino sila sa pagkakaron. Kung imong tuhuan ang report gikan sa AFP, murag hurot-hurot na sila. Kadiyot lang ha, tanaw na ko og nabaylain nga nakapadala diri sa 0917-704-3210. Sige, any more question kay ako nga pabuton ako ang inyong mga dugang pang mga pangutana. Ako nga unsa ni entertaino nako ang inyong mga pangutana. Ha? Kadiyot. Noda Biritas. Good afternoon, Sir Frank. Matawag ba na nga insubordination? Tapos na ni, ha? Dili na siya insubordination kung ako'y pagbuton. Kana bang, abidi mo, kana magtrabaho bitaw ta. Kay gusto man tang babuhi, niya di ta ka afford nga magkasugakod kita sa atong kagulingon, so mga empleo ka magyunana. Once ka naa ka diha, you have to love your job. Nanang bahina, mura og matagaan ako bili ang mensahe ni Manny Pacquiao. Di ra bagyo ko magbutar siguro na niya, kay wa man siya mapusli, nasulayan man nato. Ang atong pilion si Kibuloy, si Batuli de la Rosa, si usanay, kining Insik, si Bongo, kinsa pa'y uban nga mga senador, ang atong mga Maguindanao o nabay nidagan nga mga Maranao, nga mga iso nato nga mga Muslim, o dagan sa senatorial nga posisyon, ato ng tabangan. Ato tagamtam ni kanila nga ang Mindanao ug Visayas doon na igo-igo nga puwersa. No? Nya magpili dito o mga senador kay 12 man eh. Di ba? So humana na pilapan nato og mga Tagalog kato mapuslan pud nato. Kato mapuslan. Dante Marcolita, consistent na siya. Bahalag din na siya balibalihon dipita sa house kay na-identify man siya nga Iglesia ni Cristo, na-identify siya nga naglaban kang BP Sara Duterte. So ako, kung mautana mo, kinsay butaran ako, i-appeal gin ako. Kung musugot sila nga dugangan ako 5, dugangan ako para mahimong 12 sa mga senatorial candidates. Kay kining uban god, pabaga na sa dagway, mga return to sender na sila, mga return na kini sila. Mudagan lang gyapon. Ambot unsay naa din dapita sa Congress nga nganong sikat-sikat magid sila nga magpapili. Imagine ko kinsilain nga mga senador. Di maguna ko ni sila ila. Oo, busa ako lang ni silang i-mention din ni yawat na lang makakuha silang tulo ka bukbuto din sa Mindanao. Yawat na lang. Bungo, kinsa pa ilain diha. Si Bato, Kibuloy,
Murag maura man na. Oo. Ya, pero hisgot lang kani isang ato ang mga Villar, gatuyok-tuyok lang ni sila, murag ilahan na nga mao nga Senado. O naa si taas kayong expectation nako ni Mark Villar. Kay maayo mo trabaho sa DPWH. Grabe, iya man yung mga krasada sa kabukiran. Apan instruction of President Digong, samtang naana sa Congress, wala magahilo man. Yan iya pa yung igsoon mo dagan kay mo pulis ang mama. Sos, di man naglayo sa ato ang sangguniang panglungsod din sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Kay mawala na nga nitong inahan mo, puling anak. Mawala nga nitong anak mo, puli ang inahan. Unya dayon mawala ang akong asawa, ang bana mo ipadaganon. Noon sabi niyo pagtanaw diha sa City Council din sa Cagayan de Oro. So taas-taas ang panahon pagtulutimbang para kaninyo. Hinuktuki po na ninyo. You have to use your otok brain. Ha? Ang grabe po, ituyok lugar, murag ilaha nga property lang, ihatag ang panahon sa uban. Munang nagtabo din sa atua. Uban haladagan, oy, kadyot lang, wa po ko'y na-invite nga mga city councilor din sa atong syudad na ako'y gi-invite pero ambot di baganahan or mahadlok lang o sa baka ilahang rason wa may reply nga akong kakadawat. Katong wa nako mapadadi og text messages og naminaw mo galing sa pagkakaron. Tagay kog contact number aron nga makontakti ka pagbalik, mag-schedule ta. Regardless of the party. Regardless of the party. Di ko na magsapayan part. Bisag nga ni si Mayor Clarix, akong dawaton kung mag-text siya nga magpa-interview din sa Radyo Ultra. Ilabi na sa atong buntagon nga programa, ang Nuda Veritas. Oh, welcome na ko. Gatry ko og contact sa iyahang mga alalay nga kapartido. Oy, dili manubag. Kay hadlok siguro sila i-report, Mayor, si kaon bitaw Mayor? Katubang imong gitabangan. Hala ka Mayor, nagpa-interview ni Frank? Adi sila gusto na kay basin niya og ibton ang suportar nga ilan na karong gi-enjoy. Mo nang naitabo. So katong mag-volunteer, malipay ko. Nga, Frank, interviewar ako diha, be? So, ako interviewon. Di ba? Basta kay no holds bar ang atong pag-interview nga, mantinin lang good nga interview for the simple information para sa ato ang mga butante din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Ingon lang good ni ana. Sa mga kandidato, including independent candidates. Kinsa to mga independente nga mga kandidato, gatuo mo nga makatabang kining luna nga ihatag nato diha kaninyo, ilabi na sa mga umabot nga kandidato dinhi sa atong dakbayan. Panikamuti og kontak ang 0917 704 3210. Pagpaila lang nga ako si kuan mo kana, gusto na ko magpa-interview po ko ni Sir Frank kay anugon ang opportunity nga gi-offer. Okay, di pa man ni campaign time. Di pa man ni campaign period. So ingon na lang. Inyo lugar ng ikasuko kini akong invitation diha ninyo or mag-umpak-umpak mo sa kalipay. Di ba? Sige. Kanang naay mga kaparyente, naay mga kadugo pananglitan diha, so ginli kanang inyong mga kandidato. Ilabi na katong inyong mga kandidato nga kung pangutanon nimo ang mga kandidato, di ako believe. Kay mingo magid sila daog sila. Di ako believe. Meaning nga determinado gyud sila nga mo serve sa katawhan dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Saludo ko na nila. Bay kining mura mag-apiki na sa panahon ug oras dinhi sa ato kapag panaguban sa atong tulubanon. Ato lang basahon ang hisgutan na ni Ma'am kadyot lang ha kay di siya maun ni Aniona, no? Kay aron nga masabtan ninyo, masunod ninyo ang iyahang topic himuon niya
karong gabi alas 6:30 ang takna sa kagabion dinhi sa Radyo Ultra. Ha? Sige, alas 6:30 sa programang Kalipay nga Mulahutay. Mao ning mosunod. Ang Ginoo maminaw og motubag sa pag-ampo sa tao nga may pagtuo. Balikon ako. Ang Ginoo maminaw og motubag sa pag-ampo sa tao nga may pagtuo. Karong alas 6:30 ang takna sa kagabion, inyo kinibabati dinhi sa Radyo Ultra. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa ngalan ni Markan Napayaw, ang atong kuyog karong puna sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon. Ingon man po ni Congressman Lordan Swan sa District 1 sa Cagayan de Oro ug number 1 sa Padayong Pilipino, Aga Swan sa City Council sa siyudad sa Cagayan de Oro. Kami moingon makasalig ta sa Ginoo kay ang ihang plano puro maayo. Salamat ug maayong hapon. Hagdan sa kabag-uhan. Gikan ni Girly Gualberto Swan. Can't find your heart.